and also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship. Banal na Diyos, dakila pangpangyarihan, Diyos pagkalikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy na namin pinupuri, niluluwalhati, na dakilang sinasamba sa Espiritu sa katotohanan. Lobin mo nawa namin po inyong samahan sa oras na ito. Uli po pinili mapagpatag imalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagaligin ang mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Pagyaw ang mga nangihit at bibigatan inyong pag-aalpalakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingan tataas, ipagkaloob o tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang mabuting balitang ating ihatid upang ito mabigay sa aming liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng iyong mensahe na siya nagbibigay ng tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na bigay pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Isang palakpak Kwaresma sa ating buhay na Diyos. Hindi alam ang palakpak Kwaresma. Nasa silapay po ito pinarinig sa atin. Pagpala ko ng Kwaresma, either palakpak na walang tunog or wagay-way lang. The choice is all of yours. Amen? At dahil tayo po'y nasa panahon ng Kwaresma, 4 na pong araw ng paghahanda sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo, ating po munang tunghayan ang ating mabuting balita. Kahanguin po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Ebanghelyo ay kay San Mateo, ika-4 na kabanata,
simula unang talata hanggang 11. Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Nabuklat na po ba ang iyong Bible? Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil left him, and angels came and attended him. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-aayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunokso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan ka nila upang hindi ka matison sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat ngayong panahon ng Kwaresma, buhat sa Panginoon. Ating papurihan ang buhay na Diyos sa panahon ng Kwaresma. Sige po, maaari na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. At ganoon din sa mga nakatunghay sa content program na Healing Message from God. Saan man daw kayo nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito,
may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng palakpak Kwaresma. Ayan. Matinto ang ilan sa inyo ay nakapangkrus na abo sa inyong mga noo. Lalo na kayo mga kabataan, lalo na sa mga batang mundi, makinig ang may pandinig. Kaya tayo pumapasok sa panahon ng Kwaresma sapagkat ito po ang tamang panahon para ating pong lakbayin ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus upang tayong lahat ay makaranas ng kanyang katubusan, upang tayong lahat, bata man o matanda, mayaman man o maralita, mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen? At dahil tayo po'y nasa unang linggo ng Adbyento, that is on February 22nd, kasi kanina tayo po'y nagsisimula sa Ash Wednesday, at kahapon sa parokya ng Ina ng mga Dukha ay nagsagawa yata yung tinatawag na silab-sala. Ano yung silab-sala? Yan po yung pagsusunog ng mga palaspas na ginamit noong nakaraang taon. No? Last Thursday pa ginawa. Ang ilan sa mga parokya, noong Lunes pa ginawa. Ang ilan ay kahapon. Bakit may tinatawag na pagsusunog ng lumang palaspas? Sapagkat yan ang gagamiting abo para sapit ng Miyerkules ng abo, yan din ang gagamitin para tayo nilagyan ng krus ng abo, ating alalahanin na tayo nanggaling sa alabok, babalik din tayo sa alabok. Yung amen ninyo parang hindi pang-Kwaresma, no? Anyways, ito ang magiging ulo ng makalangit na balita na nais kong ibahagi sa inyo. At ito'y pamamagatan ko pong Victory Against Temptation. Tagumpay laban sa tukso. Bago sinimulan ng Panginoong Hesus ang kanyang public ministry, hinarap muna niya ang tukso sa ilang. Kaya nagtagumpay naman siya, hindi sa pagpapakita ng kapangyarihan, kundi sa pagsunod at sa paggamit ng salita ng Diyos. He faced first the temptation in the wilderness, but Jesus overcome not only by power displayed, but by obedience, and put the Word of God into practice. Amen? Now, ipinapaalala sa atin ng Kwaresma na ang tagumpay sa espiritual ay nagsisimula sa pang-espiritual na disiplina. Kaya kayo mga bata at mga kabataan,
habang kayo'y lumalaki, huwag niyong hahayaan ang inyong pagkatao na lumaki ang ulo. Amen? Upang kayong lahat ay maging katulad ng ating Panginoong Hesus na nagtagumpay mula sa tukso ng diablo. Purihin natin ang buhay na Diyos. Season of Lent reminds us that spiritual victory begins with spiritual discipline. Amen? So ang tanong ay, paano tayo magkakaroon ng tagumpay laban sa tukso? How can we have victory against temptation? Una sa lahat, higit sa lahat, the first step to have victory against temptation is depend on God's living word. Umasa tayo sa buhay na salita ng Diyos. Amen. Amen. Saan ko po hinamo itong unang bagay na ito? It's found in Matthew chapter 4 verse 4. Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Sa ibang English translation, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Nasusulat, sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Whether you like it or not, wala tayong dapat asahan para magtagumpay laban sa tukso, kundi ang umasa sa buhay na salita ng Diyos. Amen? Noong anibersaryo nitong taong ito, last January, if I'm not mistaken, I'm just surprised sapagkat itong ating kapatid na si Sister Mylene Santiago ay pinabalik ng ating buhay na Diyos. At maging hanggang ito lang oras na ito, nais ng Panginoon na siya ay patuloy na maglingkod sa kanyang buhay, banal at makapangyarihang pangalan. Amen? At ano pa ang sabi ng aklat ng mga awit? Psalm chapter 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Yan ang awit na manggagaling kay Haring David. Ang ingatan ang salita ng Diyos sa puso upang hindi magkasala laban sa Diyos. Salamat sa isang amen. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas.
Alam nyo, kapag pumapasok ang Holy Week, pag may mga advisory na off-air ang isang TV stations, sasabihin natin, ay, off-air na naman, nakakatamad manood pag walang palabas, kahit Holy Week man laang. Amen? May ibang TV network, kahit Holy Week, nagpe-prepare sila ng mga special na handog. Ano yung mga ipinapalabas na special program? Patungkol saan ang mga special program na yan? Patungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At itong mensaheng ibinabahagi ko, hindi po ito pang-entertainment. Ito po ay binabahagi sa inyo upang bigyang luwalhati ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Papurihan natin ang malakas ng buhay ng Diyos. We go to the second step to have victory against temptation. Second step is trust God and do not test. Magtiwala tayo sa Panginoong Diyos at huwag natin siyang subukin. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus sa Matthew chapter 4 verse 7? Itong sabi ni Jesus, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Nasusulat din naman, huwag ninyong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship. Tandaan mo to, huwag mong subukin ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Anong tugon ng inyong katabi? Diyan tayo naniniwala. Amen? At ano ba ang sabi ng aklat ng Kawikaan? Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5 at 6. Ito ang sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Makinig, mga bata, mga kabataan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Kaya may ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya'y sangguniin mo sa lahat ng iyong balak, at kanya kang itutumpa sa lahat ng lakad. Purihin si Jesus. In other words, kaya may else di ka magtiwala ng buong puso't lubusan at di mo na kailangan manangan sa sarili mong karunungan. Sangguniin mo kung anong pinaplano mo at kaya kang itutumpa sa lahat ng iyong lalakarin. Amen? Purihin natin ang buhay na Diyos. Yung palakpak Kwaresma naman, doon sa aming parokya sa Lower Bicutan, after mag-final blessing si Father, after magsabi ng thanks be to God, ang ibang palakpak pa rin. Kahit alam natin kung sisimula ang Kwaresma ay Amen.
But the question is, bakit ba tayo nasanay? Kahit Lent, kahit season of Lent, nasanay pa rin tayo pumalakpak. Ha? Bakit di natin subukang gawing palakpak Kwaresma? Amen? Either kaway-kaway ang kamay ng nakataas, o dire palakpak na walang tunog. Okay na yun. Saka lang tayo pagpalakpak pagpasok ng Easter week, Easter season. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya sabi ko, the choice is yours eh. Either ang style ng palakpak walis may palakpak na walang tunog, o itatas ang kamay na nakawagayway lang. Amen? Basta, sama-sama nating lakbayin ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. Purihin si Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Kaya rin tayo magtiwala, brothers and sisters, buong puso't lubusan. At hindi mo na kailangan manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong balak, sangguniin mo ang Diyos. At itutumpak ka ni Yahweh El Shaddai sa lahat ng iyong lakad. Amen? Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. We go to the third step. The third step to have victory against temptation is worship God and serve only. Worship God and serve only. Sambahin at paglingkuran ang Diyos lamang. Wala nang iba. Amen? Anong sabi ni Jesus sa Matthew 4:10? Ito ang sabi ni Jesus kay Satan, yung manunukso. Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Hallelujah! Purihin si Jesus. Yung iba, putulak palakpak. May natin ako, may tunog na palakpak na. Amen? Wala kang dapat sasambahin at paglilingkuran, kundi ang Diyos ang ating Panginoon. Alam niyo, natutuwa ako. Bago pa mag-start ng worship song, binigyan ng konting sharing si Sister Mylene. At tumarget sa kanya yung experience niya nung siya'y kabataan pa. At ibinahagi pa sa mga kabataan nandito sa PNR site. Para ano? Para pagdating ng panahon, kayong mga kabataan, lalo na mga maliliit na bata, pagdating ng panahon, kayo naman ang tatayo at maghahayag ng salita ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Amen? Pagka panahon ng Holy Week, anong naging kinauugalian ko?
lalo na ngayon, sa panahon ngayon, lalo na pagpasok ng Holy Week, ang maggawa ng content na nakaugat sa 7 huling salita ni Jesus. At taon-taon ginagawa ko po yun. Para ano? Para ipadama sa lahat, kahit sa pamamaraan lamang, mahalaga po ang pananalangin, pagninilay, at pagsasapuso ng mga winika na binigkas ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus. Amen? At ano pa ang sabi ng sulat ni Apostol Santiago, James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at kanya kayong lalayuan. Amen? Naalala ko po na binahagi ng ating punong lingkod, first time na siya'y nagpe-prepare para sa kanyang healing message sa isang gawain. Alam nyo, sinusugapan siya ni Sister Belen. Alam nyo, nung maalala ni Brother Mike yung kung paano mag-slay ng evil spirit, sabi niya, ikaw, demonyo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Ang sabi ng misis niya, si Sister Belen, sabi niya, ako pala ang demonyo sa buhay mo, ha? Ang sabi ni Brother Mike, hindi demonyo ang asawa ko. Ikaw, demonyo na sa katawan ng asawa ko. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka! Aba, nung nirebuke niya yung masamang espiritong bumulong kay Sister Beth, biglang tumumba sa kama. At anong nangyari sa manunukso? Umalis. Anong ibig sabihin? Pinanghawakan ng ating punong lingkod ang nakasaad sa James chapter 4 verse 7. Submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen? Amen po ba? Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Sa ating panahon, lalo na kung naabutan natin yung mga pinaka-tradisyon ng mga Pilipino kapag panahon ng Semana Santa, yung papasa ng pasyon, siyempre hindi natin mawawala. Hindi pwede mawala ang tradisyon na yon. Bakit? Yan ang kinaugalian ng mga Pilipino eh. Ang pagbubulay-bulay ng papasa ng pasyon. Amen? Sa mga kabataan, ang style ng kanila ng pabasa ng pasyon, hinaluan pa ng mga modern rock ng si Judas ay nadulas. Ako ba naman? Nang si Jesus ay isibilang tatlong mago ang dumanaw. Anong sabi ng aklat ng Roma o
sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world. Be transformed by what? By renewing of mind. Magbago. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Amen. Ito sa pangalala ko. Ito kinuwento to ng ating mahal na Bishop Ed Bacami. Hindi ko makakalimutan to. Ng taong Lenten Recollection, nagsa ang mga tao sa loob ng kapilya. At sa dami ng mga nagsisimba, may lasing na mama sa parteng unahan. Nang mag-start na maghumili ang pari, ang sabi, tayo nagkakatipon dahil sa pag-ibig ni Jesus. Alam yung sagot ng lasing kong mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Hindi pinasin. Dire-diretso pa. Sabi ni Jesus, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Ang sabi ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Hindi pa rin pinansin. Tuloy pa rin. Repent and believe the good news. Sabi ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Alam nyo nung mapansin ang pangarilong lasing na mama? Aba, tinuro pa yung mama at sabi sa kanya, isang hirit pa. Pag narinig ko yung bunganga ko, lalagyan ko talaga ng pakinte. Alam niyo, sabi ng mamang lasing, yan ang di ko narinig. Palapakan natin si Yahweh siya na yung Yan ang sinasabi ni San Pablo Apostol, do not conform any longer to the pattern of this world. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pasakop tayo sa Panginoong Diyos. Labanan ng Diablo. At kanya tayong iiwanan. Amen. At kapag nagawa natin yon, tsak, tayong lahat, tulad ng Panginoong Yesus, ay nagtatagumpay laban sa tukso ng Diablo. Amen? Pumapanguna yun. Pumapanguna ng ating tagatugtog. Kaya tayo na kayo. Kaya tawag ko sa kanya, inipero. Bakit? Naiinip masyado eh. Anyways, dito tayo magko-conclude sa mensaheng ito. Posible ang tagumpay laban sa tukso sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pagtitiwala at tunay na pagsamba. At kapag nilabanan natin ang kaaway sa pagsunod natin sa Diyos, darating ang tagumpay. Sapagkat sabi ng Matthew chapter 4 verse 11, at iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Sa oras na ito, itaas ang inyong mga kamay, pikita ng inyong mga mata, at iyong inyong ulo, bilang tanda ng ating pagsuko sa Panginoon. Gawin natin simpleng dasal ang awiting ito. You have won the victor's crown.
suliranin na nagpapabigat sa kalooban. Huwag kayo mawala ng pag-asa sapagkat si Jesus ay narito upang labanan ang puso na nagpapagulo sa isip at puso. Believe it or not, let us have victory against the temptation of the devil. Tanging demonyo ang nagsasagawa ng mga maling pamamaraan upang huwag tayong malapit at pananampalataya. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, makisa kayo sa panalangin ito at pakisabay kayo sa mga tao na dito upang sila rin ay makaranas ng himala, tanda, kawagalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya. Tayo pong lahat ay manalangin. Sabihin natin lahat, Panginoong Yesus, buong puso po kayo nagtitiwala sa iyong mga salita. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Panginoon, sa aming pagsisimula sa 40 araw na paglalakbay sa iyong pinagdaanan upang maranasan ang iyong kaligtasan. Kaya naman, Panginoon, sa mga sandaling ito, kami patuloy na magpasakop sa iyo. Sa iyong kapangyarihan, Panginoon, lalabanan namin ang kapangyarihan ng Diablo upang kami lahat ay layuan. Kaya ngayon pa lang, gumawa po kayo ng himala sa buhay namin. Sa ngalan mo, Jesus. Ako naman ang manalangin. Diyos sa mga kapangyarihan, maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy na ipinagkaloob sa bawat isa. Nawang magsilbing aral ang mensaheng kanilang napapakinggan at may tanim sa puso at isip ng bawat isa para may bahagi ang kanilang napakinggan sa iba pa namin mga kapatid. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nagtaguyod ng iyong banal na gawain dito sa taong ito. Simula coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod. Kasama ang mga awit manunugtong, kasama ang mga kabataan at ang mga nagsusuporta dito sa taong ito. Sila pong lahat ay inyong pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapalang. Sa ngalan mo, Jesus. All together say Amen. All together say Amen. Taas ninyo mga nais basbasan ng ating dakilang Diyos, ang inyong handbags, wallets, ang inyong mga kahiling at handog, idulog po natin sa ating buhay, banal at pagpangyarihan Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga kapangyarihan, narito po basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pa mga bagay na kanilang ipinataas
Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kamabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyang pasapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mga papel ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay handog, ibalik sa kanila ng musuntakal, siksik liglig at umaapaw. At sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, patuloy po namin ang malakas at sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na namin kaysa ng pananglitan ng panalangin ng aming Ina Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel na banal sa langit sa pangalan ng iyong buktong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas Panginoong Jesucristo na nabubuhay na haring kasama mo ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Everybody say Amen. Everybody say Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless everybody. Also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagpunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship.